nagsuspindi ng klase dahil sa mataas na heat index. Pag-asa, nagbabala sa posibleng pagtaas pa ng damang init sa mga susunod na araw. Hindi na nakaranas ng nakapapasyong init ng panahon ng San Jose Occidental, Mindoro. Umabot ito ng 46 degrees Celsius kahapon. Samantala, kasunod din ang pagpasok ng Fire Prevention Month. Agad na mga sumalubong sa publiko ang magkakasunod na class suspension sa ilang lungsod sa Metro Manila bunsod ng muling pagsipa ng heat index. Maliban sa sunog, isa rin ang heat index sa mga matunog na salita ngayon sa balita. Dahil sa peligrosong banta nito sa kalusugan lalo na ng mga batang estudyante. Sa katunayan, unang Lunes pa lamang sa buwan ng Marso ay nagdeklara na kaagad ng suspensyon ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila dahil sa banta ng matinding init. Yes, kaya nga ang ating Fire Prevention Month ay nataon ng March kasi ang March ang simula ng ating mainit na panahon. So isa dito sa rason dahil sa init ng panahon, mabilis matuyo or tuyong-tuyo yung ating mga paligid. At dahil sa tuyong paligid, isa ito sa contributor para mas mabilis na magliyab ang apoy at kumalat ang apoy. Ngayong patapos na naman ang amihan season at nagbabalik na naman ang tag-init sa Pilipinas, mas pinaigting ng Bureau of Fire Protection ang pangangampanya lalo na sa mga itinuturing na fire hotspots. Isa sa mga measure na ginagawa ni Bureau of Fire Protection ay mas pinaiigting pa namin lalo yung presence namin sa community to remind them to practice the basics of fire safety tulad ng tinatawag natin na fire truck visibility. Fire truck visibility is a practice of the Bureau of Fire Protection. Ibig sabihin, practice na namin ito, ginagawa namin ito araw-araw. Lumalabas yung mga fire truck namin, nag-iikot sa mga community at may piniplay tayo mga recorded messages reminding the public regarding fire safety. At bilang paghahanda at pagbabantay ngayong Fire Prevention Month, plano ng BFP na mas paigtingin ang inisyatibang ito. Ngayong buwan ng Marso, mas paiigtingin lalo natin ito. From once a day, minsan lalabas ito twice or 3 times a day to remind the public of the basic fire safety measure na kailangan nilang i-practice during the month of March. Actually, hindi lang dapat sa buwan ng Marso tayo nagpa-practice ng fire safety. Sabi ko nga sa inyo, fire safety is a shared responsibility. Hindi lang dapat to ngayon at hindi lang dapat to ako, kundi kasama ka, hindi lang ngayong Marso, kundi buong taon. Dalawa ang pangunahing mandato ng BFP. Una, ang fire prevention. At ikalawa, ang fire suppression. Dalaw po ang function ng Bureau of Fire Protection based on mandates. Primary mandate ni Bureau of Fire Protection is fire prevention. So habang wala ang sunog, yun po si Bureau of Fire Protection. Almost 70 to 80% of our activity nakalaan sa fire prevention. The remaining 30 to 30% is more on fire suppression. Mula sa pagpigil hanggang sa investigasyon matapos ang sunog, kasama sa buong proseso ang BFP. Gayunman, nilinaw ni Senior Fire Officer 1 Resmond Hermino, hepe ng Public Information Unit ng BFP, na ang tungkulin ng mga bombero ay hindi lang nakakulong sa pagpuksa ng apoy. Our firefighters sa ngayon, we are a professional firefighters. Ako, bago ako pumasok sa pagiging bombero, isa akong registered nurse. May mga firefighters tayo na registered engineers, registered criminologists. So mga professional po ito bago pumasok. And we have our different specialization pagdating sa fire service. Kasi si fire service, hindi na lang siya ngayon confined into fire suppression. Bawat bombero ay profesional sa kani-kanilang larangan. Pero ang tanong ng marami, paano nga ba maging bombero? The Bureau of Fire Protection, meron tayong tinatawag na minimum qualification para ma-recruit ka as Fire Officer 1. Dapat hindi ka bababa sa 21 years old upon outtaking at hindi ka lalagpas sa 31 years old upon outtaking. So may age limit tayo. And then pagdating sa height, meron tayong height requirement, meron tayong tinatawag na professional eligibility,
And then, you should be physically and mentally healthy. At ang pinaka-importante dito, natural-born Filipino citizen. So yun yung mga basic qualification for you to become a firefighter. Maliban sa minimum requirements, required ding sumailalim sa matagal at mabusising pagsasanay ang mga nangangarap na maging bumbero. Meron kaming skill na dapat na alam bago kami maging bumbero. At yung skill na yan, tinuturo yan ng 4 na buwan sa training center, which is the National Fire Training Institute. Kapag ikaw ay nag-take out as Fire Officer 1, you are mandated to undergo a 4-month training at the National Fire Training Institute sa Calamba, Laguna. Doon, hinuhubog ang isang fire officer na recruit to possess the different skills needed by a firefighter. Ayon kay Senior Fire Officer 1 Hermino, una sa mga mahalagang skills na isang firefighter ay ang pagiging medical first responder. Tuturuan ka dito kung papaano mag-treat ng isang tao na may pangangailangang medical in case of emergency. Pangalawa, ang basic rescue technique. Anong klaseng rescue operation ang kailangan mong gawin kapag ang isang tao ay suicidal? Kapag ang isang tao ay natrap sa taas ng building? So tinuturuan ang mga bumbero papaano yung approach na gagawin. At ikatlo, at ang pinakamahalagang skill ng isang bumbero, ang pagpuksa ng apoy. So, yung tatlong yan, kailangang maposes ng isang firefighter para maging full-fledged siyang Fire Officer 1 ng Bureau of Fire Protection. At bilang pagtugon sa modernization program ng BFP, unti-unti ring lumawak ang mga aspeto ng serbisyo ng ahensya sa paghahatid ng isang holistic emergency response. So, basically, ang fire truck may tubig, no? Pero ito wala. So, meron tayo dyan is mga gamit na pang forcible entry, pang sira o pang warak, anything na pwedeng pang ipit sa mga vehicle extraction. Meron tayo dyan tali, pang rappelling. So, meron tayo dyan. Ika nga ang bumbero ngayon pagdating sa disaster, we are now the jack of all trades pagdating sa disaster. Kasi hindi lang sunog, hindi lang baha, halos lahat na ng klaseng disaster nire-respondihan na ni Bureau of Fire. Nakaangkla din sa programang ito ang integration ng ating emergency medical services, alinsunod sa international standards. Our fire service, may iba't ibang aspeto na siya ng response na ginagawa ngayon. Hindi lang sa sunog, kasama na dito yung rescue operation, mga vehicular accidents natin nire-respondihan through our emergency medical services. Yung iba, makikita nyo sa mga social media, nagkakaroon pa tayo ng animal rescue. So, nag-evolve na ngayon si Bureau of Fire Protection. From the usual fire suppression activity na ginagawa, mas lumawak tayo ngayon. From the fire safety inspection na ginagawa, meron na tayong meron na tayong rescue operation, at hindi lang sa sunog yung rescue operation na yan. Kasama na dito yung bagyo, baha, lindol, any kind of disaster, capable na si Bureau of Fire Protection para mag-respond. Taong 2018 nang pirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 56. Sa ilalim ng direktiba, binago ang emergency hotline number ng Pilipinas. Binago ang emergency hotline number ng Pilipinas mula 117 papuntang 911 bilang pagtalima sa sistema ng ibang bansa. Ang 911 National Office are very much willing to assist all the support dito sa mga LGUs. Ngayon, ang marching order ng ating Pangulo ay talagang agaran ang pag-i-establish. Order niya is to localize itong 911 at i-establish sa bawat munisipyo, cities at province. Hopefully, for the end of 2028, we can establish all local call centers nationwide. 1957, inirekomenda ng National Association of Fire Chiefs sa Amerika ang pagkakaroon ng isang emergency number para sa pag-report ng sunog. 1967, ipinanukala naman ang pagkakaroon ng isang number para sa lahat ng uri ng emergency. Noong taong ding iyon, kumonsulta ang Federal Communications Commission sa American Telephone and Telegraph Company para bumuo ng isang hotline na kakaiba, maikli
at madaling tandaan. At sa kasunod ding taon ay nabuhay ang emergency hotline na kilala at patuloy na ginagamit ng iba't ibang bansa tulad ng Amerika at Canada. Tumaas po yung ating mga caller kasi naging accessible po ito sa community. And then compared doon sa ating traditional na reporting sa telepono, yung sa hotline ng nearest fire station, malaking tulong yung nagkaroon tayo ng national hotline for emergency, which is 911. Kailangan lang nito ng at least a minimum of 5 pesos na load sa ating cellphone. We can dial 911 at makakapag-report na po tayo ng sunog. Isa ang bumbero sa mga unang rumeresponde sa panahon ng sakuna. Nagsasakripisyo at inilalagay ang sarili sa peligro para lang makapagligtas ng buhay ng ibang tao. Pero sa oras na sila naman ang mga ilangan, sino ang kanilang malalapitan? Ang trabaho ni Bureau of Fire Protection, very prone kami and very at risk kami to develop anxiety and post-traumatic stress disorder. Common itong disorder sa mga responders natin, lalong-lalo na kaming mga bumbero. That is why our Regional Director, Fire Chief Superintendent Nahum Vitarosa, launched a program, tinatawag itong Kalingang Bombero. Meron kaming hotline na tatawagan just in case we have experienced a traumatic incident. Bukas ang Kalingang Bombero Hotline, hindi lang sa mga bombero na dumaranas ng isang masaklap na sitwasyon, kundi maging sa publiko na nais ding humingi ng tulong. Ang Kalingang Bombero nagkikater to hindi lang sa mga firefighters natin, open na rin ito sa mga public who are in distress. For example, yung mga problema at naisipan ng gumawa ng masama sa sarili, o pwede rin silang tumawag dito. Meron tayong mga professional psychologist na nagdi-deal sa ating mga caller. So kapag tumawag ka dito, kakausapin ka ng mga registered psychologist na mga bumbero din natin. At kapag kailangan ng mas seryosong approach, mayroon tayong tinatawag na referral system wherein coordinated ang ating program sa National Center for Mental Health or the NCMH at Mandaluyong and then the DOH, the Department of Health. Maliban sa pagbibigay ng psychological assistance, tiniyak din ng BFP na mayroon silang programa para pangalagaan ng overall fitness ng kanilang mga bumbero. Yung aming health service, yung aming health services, wherein sila yung pangunahing section or unit ng Bureau of Fire Protection na nangangalaga sa kalusugan ng mga bombero. Meron tayong program na annual physical exam. Mayroon tayong program to combat overweight and obesity sa mga firefighters so that ma-maximum natin yung optimal capacity ng isang bombero when it comes to the performance of duty. At syempre, hindi pwedeng matapos ang ating exclusive tour dito sa Pasay City Central Fire Office. Syempre, kasama pa rin natin ang ating Senior Fire Officer 1, si Mr. Hermino, para i-tour tayo, para mag-explore tayo. Ano nga ba ang dapat nating makita mga wonders na nandito sa loob ng ating fire station. So tara, sama kayo sa ating paglalakbay. At tulad nga ng sinabi ko kanina, mag-explore tayo dito sa ating Pasay City Fire Central Office. At syempre, kasama pa rin natin si Mr. Hermino, Senior Fire Officer 1, Hermino. At kasama rin ang ating mga kasamahan dito sa Pasay City Central Office. Welcome naman po natin sila. Ang ating pong crew chief, SFO1 Miliete. Ang crew ng ating fire truck, FO1 Tabliso, at ang ating driver pump operator, si FO1 De La Cruz. Sila ang mag-tutor sa atin sa ating fire truck. Ayan, sige. Ano po bang mga dapat nating i-explore po dito sa ating fire truck, sir? Explore po natin. Ano po ba itong mga nakikita po natin ngayon, sir? Ito po ang ating smoke ejector. Itong fan na to, ito yung humihigop ng usok galing sa building papalabas para magkaroon ng tinatawag na negative pressure ventilation. Once na na-eject natin yung usok, ninipis yung usok sa loob at magkakaroon na ng visibility sa loob ng nasusunog at mapapatay na natin yung apoy. Okay. So ginagamit niyo po siya bago po kayo pumasok ng isang nasusunog na building? Yes, sir. Meron din po tayong generator at yung mga suction hose po natin para sa malalaking tubig. At kung makikita nyo rito, sir, ito po ay
fire extinguisher. Laging handa in case na magkaroon tayo ng sunog na ito yung ginagamit para mabilis na maapula ang sunog at hindi na lumakta. Okay po. Ito po mga gamit po natin sa taas. Ano po ba itong mga to? Ito po ay spare tank ng ating self-contained breathing apparatus, yung mga tangke para makahinga yung mga bumbero. Okay. At tulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, ang mga bombero ay hindi lang po pang sunog, pang rescue na rin. So meron tayong life buoy na kung saan kapag may mga flood rescue tayo, mga sweet water rescue, sir, di ba? Tayo po ay gumagamit na rin ng mga ganyang rescue equipment. Bilang bombero, gumagamit tayo ng mga fire hoses during then yung fire nozzle natin. So hindi na natin. So, papakita po dito yung iba't ibang klase ng hose na meron tayo. Kung makikita po ninyo, no, itong maliit, ang size po nito ay 1.5 inches diameter. So, usually, ito yung ginagamit na attack line. At meron tayong mas malaki. Ito naman yung 2.5 inches diameter na hose line. At usually, pang supply natin ito ng tubig kapag nagkakandak tayo ng engine relay. At ito pong mga nasa orange na container, ang laman po niyan yung mga self-contained breathing apparatus. Yung mga breathing apparatus na ginagamit natin para yung mga bombero po natin ay makahinga sa loob ng nasusunog na lugar. Pakita po natin. Ayan, kung kayo po ay familiar sa scuba, yan, medyo may hawig. Pero sa scuba, no? Pang underwater siya. Ito naman ay pangsunog. So, dito po nakalagay yung hangin na hinihinga namin sa loob ng sunog. Kailan niyo po dinedetermine para kailangan pong gamitan ng oxygen po yung... Actually, dati, ang mga firefighter natin, yung mga traditional, no? Dati, gumagamit lang ng good morning towel para pantakip sa usok, pang protection. Pero ngayon, SOP na ni Bureau of Fire Protection that in every fire responses may suot na breathing apparatus. Part na po siya ng tinatawag naming personal protective equipment. Capable po ito to create different fires, to create stream. Okay, meron itong straight, yung buo na tubig na lumalabas. Meron naman tayong broken stream, ito yung putol-putol na tubig na lumalabas. And then meron tayong tinatawag na fog stream. Ito naman yung parang umbrella na lumalabas, pakalat. Nagsiserve yun as protection ng firefighters against heat, against flame, and against smoke. Binalikan din namin ang sunog na sumiklab sa Star City madaling araw noong October 2, 2019. So, expected mabilis lumaki yung apoy. Saan po kayo nahirapan na part na para tupukin yung apoy? Ano po ba yung naging problema? Confined space. Kailangan talaga gumamit na basically. So, hindi mo siya ma-recommend. Bakit ko lang kasi yung usok, yung apoy, hindi lang sa loob ng hindi. Kasi wala siya masyadong ventilation. Habang ongoing yung fire operation sa Star City, may isa kaming reported sa kabilang side ng Pasay, which is somewhere in malapit sa airport. So ang ginawa po namin to ensure that yung ating operation sa Star City is ongoing, nag-pull out kami ng ilang trucks at yung ibang malalapit na city na naka-standby, pinaresponde na rin po natin. Kung gamit niyo po yung COMEL na binanggit niyo po kanina. Yes, yung ginamit niyo po. Si COMEL po ang nagdi-dispatch ng ating mga fire truck pagdating sa fire incident. Kung kanina in-explore natin ang fire truck ng BFP, ngayon naman i-explore natin ang kanilang Special Rescue Force na truck na ginagamit nila na walang tubig. Pero ano nga ba ang laman nito? So ito sir, isa spreader yan, battery type. Kadalasan ng mga tools natin na ganyan, ginagamitan ng hydraulic cable, ay papanda rin ng motor. So, halimbawa naipit ka sa isang sasakyan, vehicular extraction, tusok-sok mo siya para ibukan niya yung mga metal na mga naipit. So, ayan. Kaya dito na SCBA refiller. Saan ba natin ginagamit itong... So, ito, nire-refill na natin yung mga SCBA natin, self-contained breathing apparatus. So, ito na siya. Dati, kailangan mo pang maghanap na magre-refill. Ngayon, may sarili na kaming refill. Dala-dala na namin yan. With the generator na rin. Para on-site,
kapag kinapos sa fire incident, naubusan kami ng mga SCBA. Pwede kayong mag-refill Doon na on the mismo. spot. On the spot. On scene, diretso, refill na kagad. Actually, dati sir, kung babalikan natin yung innovation ng ating breathing apparatus, ang tangke ay metal. So, mas mabigat. So, ngayon, due to innovation ng ating technology, ang ating tangke na po ay carbon fiber. Mas magaan na Mas po siya. magaan sa Para metal. mas. And ito po, nakikita ko po sa ating harapan ng ating parang medical This is the response. FAST. ang tawag namin dyan. FAST. First aid service team. Itong motorcycle na to capable of delivering basic first aid services sa ating mga residente. So, ito ay dinesign kasi mas mabilis makaresponde. Mas madaling makasilip sa mga... Yes, lalong-lalo na dito sa Metro Manila na ang ating daanan ay more on traffic, double sikat. double parking. So ito, mas mabilis na nakakaresponde at nauuna sa ambulance. So meanwhile, waiting for the ambulance, ini-stable na ng ating responder yung victim para hindi na lumala yung kanyang injury. Nakikita natin ang ating searchlight na ginagamit ng ating mga rescuers kapag panahon na madilim na at may hinahabol pa sila, may hinahanap pa sila mga possibly mga casualties or mga victims ng kanilang mga different types of accidents. So ayan ang ating searchlight. Mapala din tayo dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng first-hand review sa buhay ng mga bumbero bago rumisponde sa sunog. Pero first things first, mag-practice muna tayo. So yan, paa muna. Papo muna. So yung lower PPE muna. Haka. Then yung belt. Up. Luhod, and then kunin. So dalawang technique dyan, either jacket pack or over the head. So yan ang gagawin niya. Over the head. Or pwede naman yung parang nag-suit mo naman jacket. Sir, kung gagawin ko yung zipper mo. Taras. Lahat ng zipper, sir. So isasara niya lahat ng zipper. So within 1 minute dapat matapos niya lahat yan. Okay, zipper dyan. And then, Yan. Tapos si CBE. So tingnan mo yung pagsuot na yung CBE sir. Mabigat kasi yan. Mga mamaya. Utog siya. So ganyan lang siya. ganun din, sir. Ang Hindi mo pagsuot yan. niyan, Over the head. overhead, Overhead. or jacket type. Then suot yun. Fitness. Fitness mo yung ano. So make sure, sir, sa bagay mamaya, ilulusan namin lahat yan para Para pag suot mo. hindi struggle yung pagsuot. Smooth lang yung pasok. Okay po. Pag masikip kasi yan sir. Mahirap. Mahirap. And then pagtatayo ka, nakatake mo na yung strap. Okay. Sabay po. Ang strap na So, dito sa kasabewang. Unang sir, ito. Strap dito. Ayos mo lang natin. Yan. And then, Yan sa waistline. waistline. So make sure mo lang na ang magdadala ng weight dyan yung waist. Yes, sir. Hindi yung shoulder mo. Para hindi ka mangalay. Kaya hihigitan mo yung sa waistline. Yan. Suot yan. Mamaya, assist na lang. Assist na lang natin yung ano. Tapos yung helmet. Sir, mamaya lang sir. Doon na lang sir. Doon lang po sir. Then gloves. Doon na lang po sir. Okay, Nakalas sir. yung gloves. Nakalimutan. Yung Within 1 minute. Within 1 minute. Ang gawin natin 2 minutes. 2 minutes. Sige pa, sige. Siyempre, hindi pwedeng matapos ang ating pagbisita sa BFP Pasay kung hindi tayo kumakasa sa munting hamon bilang isang bumbero. At para tulungan tayo at turuan tayo magsuot ng PPE, yan kasama natin si Fire Officer Juan Dalanon para i-demonstrate sa atin kung paano nga ba ito suotin. Sir. Sir, thank you sir. Bago po tayo magsimula, so i-introduce ko muna sa inyo sir yung mga PPE natin. I-introduce po muna namin sa inyo yung ginagamit namin sa fire operation, ang aming personal protective equipment. Yun po, meron po tayong fire helmet, trouser, bunker coat, ano po, yung ating fire boots, and then face mask and SCBA. So meron din po tayong gloves. So ang importansya po nito is kailangan po kompleto po yung suot nating PPE no, sa bago tayo mag-engage sa fire operation or bago tayo sumabak sa sunog. So para po maiwasan po natin ang mga laceration
kung ano man pong possible na danger na pwede mong makuha sa fire operation. So, yes sir, Ayan. pwede ka na po mag-start, Ready sir. po tayo. I-guide po kita. Sige po, ayan. Bilangan nyo ka, sir. Bilangan nyo ka, sir. Para sa ating challenge, subukan natin in under 2 minutes makapagsuot tayo ng ating fire PPE. Ready? 3, 2, 1, go! Okay, susutin po ni sir yung ating fire boots. Okay, kasama na po yung bunker. Fire boots, trouser, bunker coat. Yan. Sir, Tapos. dito sir. Ano? So, ang pag-donate po ng SCBA ay sige po sir. It's either jacket type or overhead. So, overhead. Okay. Make sure po na higpitan niyo yung strap. Sir. Okay. And then yung waist strap. Sige sir. Okay. Last 35 seconds. So, helmet. Wait 3 seconds. Ayan sir. Box. Okay. Ayan. Ay, Sir, susuot. sabit mo. Okay sir. And then gloves. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay sir. Bigat pala siya. Mabigat sir. Mabigat pala siya. 20 to 25 kilos po. Lalo na pag nabasa mo sir. Mas mabigat pa yan. Nasuot mo na lang. Try mo na rito, sir. Sige, sir. Para tanggalin mo na ito, Dals. So, ito yung lang demand valve. Malinis naman ito, sir, no? Okay po. So, ito yung sir, pag hihinga ka, doon lang siya magkakaroon ng hangin. Nung kaya lang demand valve, kung ano yung kailangan ng lang mo. Yan lang ibibigay niya. Okay. Buksan mo, Dals. Bukas na. Okay. So, yan. Suot mo doon, sir. Tignan mo yung likod, Dals. Tignan mo yung likod. Hinga, sir. So, ipilot po natin yung face mask para So, yan. Yan na yung hangin. Ano siya. Okay, di ba? Ang ganito yung sa kanya sa kabibigay. Yes, hindi siya tuloy-tuloy. Mauubos kasi kagad. So, pag ganyan may singaw, sabi sabihin maluwag to. Yan, hiniigpitan yan. May maluwag lang pag ganyan. Yan, so yan na yung gamit mo. Pag hinga ka, doon lang nagkakaroon. Di ba? Okay, Kapag nakasabi kayo ng gato, pwede na tayo sumabas sa ano. pag ganyan ka na, kahit zero visibility, wala ka na makita, okay lang. Safe tayo, safe. Safe. Pag nasa pula, tutunog na to. Ibig sabihin ko, gusto niya. Maubos na siya. Meron lang pong at least 15 minutes Para lumabas. para lumabas. Labas ka na. So ito, matagal pa yan. So ginagawa namin dyan, nagpa-practice kami minsan ng exercise gamit yan. Para ma-maximize. 1, 2, 3 na. 1, 2, 3 na. Habang naglalakad. Para ma-maximize mo talaga. Kasi mauubos sa kaagad. Kasi pag normal na gagamit dyan, kakabahan ka kasi madilim, wala ka talaga makita. So, hinga ka na hinga. Tapos pag may nakita kang big tail o kailangan i-rescue, bubuhatin mo pa yun. Magko-consume ka na ng mas maraming hinga na naman. So, kailangan practicein mo na
hindi ka takot ka madilim, tapos yung paghinga mo, kontrolado mo. So yan. Yan din yan. Kung ano yung hinihinga mo dito, yan din yan, sir. Hindi siya pure oxygen na katulad sa ospital, kundi kung ano yung paligid siya rin yan. Pinong-press lang yan. Okay? So, tatanggalin guys. So, tatanggalin sir, paluluwagan lang. Yan. Tapos, pataas. So, ayun siya. Ayun. Hindi pwedeng puso lang dahil hindi madali maging isang bumbero. Sa munting challenge na ito, nakita ko ang pasilip sa kung gaano kahirap at kabigat ang responsibilidad ng isang bumbero. Sa bawat tumatakbong segundo, sa bawat hangin na ibinubuga, buhay ang nakasalalay. Ngayon pong buwan ng Marso, taong 2025, tayo po ay nagkakaroon ng observance pagdating sa Fire Prevention Month. Ang kawanihan po ng pamatay sunog, lalong-lalo na dito sa tanggapang panglungsod ng ating Pasay City, ay muli pong nagpapaalala sa ating publiko na ugaliin po nating i-practice yung mga basic fire safety measure na kailangan natin gawin sa ating mga tahanan, sa ating mga lugar kung saan tayo nagtatrabaho, at sa ating mga paaralan. Nang sa gayon ay maiwasan natin yung mga pangyayari ng sunog sa ating lugar. At pangalawa, si Bureau of Fire Protection ay may mga activities na prinogram for the whole month of March. Libre po ito, mag-participate po tayo, lalong-lalo na sa ating Fire Square Roadshow. Si Bureau of Fire Protection Pasay City ay may inihanda rin pong Fire Olympics sa Pasay City wherein lahat ng mga fire brigade organization ng ating lungsod ay invited at magpe-perform ng iba't ibang competition pagdating sa Fire Olympics. Ang sakuna walang pinipiling oras, tao at pagkakataon. Sa isang iglap, pwedeng maglaho at maabon ng parang bula ang ating mga ari-arian. Ngayong buwan ng Marso kung saan mas talamak ang mga sunog, huwag sana tayong magpapakakampante. Maging alisto, maging matalino at maging maingat. Muli, magsama-sama tayo next Sunday para sa isa na namang kwentuhan na puno ng kaalaman. Ako po, si Arnold Herrera at ito ang Experts Opinion. Being a firefighter, ito ay isang landas na kung saan hindi lahat tinatahak. Only the few, ika nga nila,